Fishing time na naman. So this time ay totoong fishing na ito. Last time kasi ay saglit lang naman kami nag-fishing dahil ang kinuha namin or binayaran namin ay yung pay per catch. Sure catch yun, kaya lang ay parang wala namang masyadong excitement yung ganun kasi nga ay bilang lang yung huhulihin mo. Kung ilan lang yung binayaran mo, edi yun lang yun. Pero this time sa malaking panda nga kami pepwesto at mahaba-habang oras ang guguguli namin sa araw na ito. At dahil na-enjoy na rin naman ni Yuna ang pag-fishing, edi kasama din siya ngayon. Mabuti na nga lang din at nakahiligan rin niya yung hilig naming mag-asawa. Para anytime na may ganitong activity kami, hindi siya maboboard. Siguro dala na rin ito ng impluwensya kasi simula, baby pa lang talaga siya tuwing nag-fishing kami ay kasama namin siya. Napakaganda ng panahon ngayon at sana naman ay magtuloy-tuloy hanggang mamayang matapos kaming mag-fishing. Diretso nga pala kami sa store kasi doon magbabayad at doon na rin kami kukuha ng pain. Fishing time! Oh, really? Go follow daddy. At kailangan din namin bumili ng aming mga inumin dahil baka ma-dehydrate naman kami dahil medyo mainit nga ang panahon ngayon. Bukod nga sa kailangan namin bumili ng tubig, ay kailangan din namin bumili ng mga juices. At syempre, para naman kay Yuna ay hindi mawawala ang kanyang mga snacks. Balak nga pala ni Daddy na bibili pa sana ng isa pang fishing rod para kay Yuna at mabuti na lamang at nagpaparenta nga pala sila dito. Nakalimutan lang namin. Good luck, Yuna! Good luck, Yuna! Pinalibutan na nga pala nila ng net at saka fence itong lugar na to kasi nga nagkaroon sila dati dito ng mga bisita. Sobrang cute na bisita, yung mga otter. Talagang na-discover nila tong lugar na to na marami palang isda dito. Kaya naman mula sa isa na nagpupunta rito ay dumami na nga sila at naging provision na sila dito dahil nga naman ay syempre negosyo ito ay malugi naman ang fishing pond na ito. Kumuha na nga ako ng basket dito kasi dito namin ilalagay yung pain naming hipon at ganoon na rin yung mga isdang mahuhuli namin. Hahanap lang kami ng spot na walang masyadong tao para nga naman hindi mahirap kumilos. At hindi delikado kapag nag-casting na kami. Ay, may basket pala oh. Wow. Fisherman. Ay, fisher girl. Sobrang laki at sobrang lawak nga pala nitong fishing pond na ito pero hindi na kami masyadong lumayo. Dito lang kami sa may malapit sa pinasukan namin. At nang nakahanap na nga kami ng magandang spot or pwesto ay inayos na ni Papa tsaka ni Daddy ang mga fishing gear namin. Wala naman akong alam sa pagsisetup niyan kaya naman ako ay taga-video lamang talaga. At kung dati nga ay dalawa lang ang inaayos ni Daddy, yung sa akin, yung sa kanya, ay ngayon ay tatlo na dahil may kasama na kami ditong isang bata na nahihilig na rin sa pamimiwas. Kaya naman medyo natatagalan na rin talaga yung pagsisetup bago pa kami magsimulang manghuli ng mga isda. Kaya sinasabihan ako ng asawa ko na dapat daw matuto na ako mag-setup ng sarili kong fishing rod. Marunong naman ako kaya lang, edi yung simpleng-simple lang, baka mamaya hindi pa makahuli. Eh sayang naman ang isda at saka ang binayad. Wala na nga, sabi ko sa'yo eh. Nakita ko kanina wala nang ulo. May nakain. Pero nabanggit ko nga dati na mahilig ako mag-fishing. Pero kawayan lang yung gamit ko. Marunong naman ako mag-setup kapag ganun. Kawayan lang. Tapos yung float o di kaya yung palutang na ginagamit ko ay tsinelas. Kaperasong tsinelas. Dahil medyo natatagalan pa nga ang pagsisetup ng aming mga fishing gear. Kaya naman si Yuna ay nagmerienda na. At eto na nga ang kauna-unahang huli for today. Tilapia. So nirelease namin yun kasi nga naliliitan kami. Hindi ko alam na videohan. Yun na. You get tilapia. But we need to release it because it's very small. Oh, wait. Yuna, say bye-bye to your catch. Bye-bye. Release natin kasi maliit. Why you not saying anything? Sa umpisa nga ng aming panghuhuli ay puros tilapia pa lang muna ang nahuhuli namin. May maliit, merong tama lang. Kung nasa Pilipinas siguro kami at ganitong mga tilapia ang aming nahuhuli, ay ikikip na namin yan dahil kahit papaano ay lamang tiyan na rin yan. Pero dahil nga nandito kami at ang expected namin na mahuhuli ay malalaki, kaya inire-release namin yung mga tilapia na nahuhuli namin. Sa mga oras na ito nga pala ay dumidilim na ang langit, kaya naman kami ay medyo nag-aalala na baka mamaya ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mahirap
Mahirap pa naman ang shelter dito. Kahit pa may mga umbrella na masisilungan, pero pag lumakas ang hangin, lumakas ang ulan, ay siguradong mababasa pa rin kami. Kasi naranasan na namin before na nag-fishing dito at inabot din kami ng malakas na ulan. Medyo matumal pa naman ang panghuhuli ng isda kapag mga ganitong oras, bihibihira yung kumakagat. Ayan, marunong na yung mag-release. Wow. Professional. Wala pa. Tingnan natin kung ano ang mahuhuli ni Yuna. Oo, nalo. Wow, B, look. Papagat. Tilapia. Papa. Wow. For fish, is that? Bring back? First one. Choo. Baby, ayan, get ready. Stand by. Stand by. Ayan, dali. Ooh. It's okay. Meron pa, may bait pa. Okay na. Meron pa. Reel muna. Okay, enough. Oh, layo ah. Professional ah. May kasama na ako pag-fishing sa Pilipinas. Wala nga lang taga-ayos na. Taga-ayos ha? Yeah. How mama going to cook it? Fried? At dahil nga wala pa kaming masyadong nahuhuli at nakahuli ng isang tilapia na maganda ang size, kaya naman nikip na namin yun. At eto nga, magre-release sila ng mga malalaking isda. Kaya may nagsabi sa amin na staff na lumipat daw muna kami doon dahil marami silang ilalabas or ilalagay na mga isda. Kaya lang, ang dami na kasi mga tao doon, mahirap rin namang makipagsiksikan. Hindi naman ako ganun kagaling mag-fishing, baka mamaya makasabit pa ako ng hook. Tao pa ang mahuli ko sa halip na isda. Kaya pag ako'y naghahanap ng spot, ay talagang gusto ko ako lang ang nandun para kung may masabitan man ay di ako lang din. Pero buti na lang at never pa naman nangyari sa akin yung nahuli ako ng sarili kong hook. At eto nga si Yuna, nakaapat na huli na ng tilapia. Basta alanganin yung size ay binabalik namin. Kapag ka naman yung size ay medyo may laman na, medyo mataba-taba na ang laman, ay kinikip na namin yun. Sa mga oras na ito nga pala ay medyo nakahinga na kami ng maluwag dahil parang hindi natutuloy yung ulan at gumanda-ganda na ulit yung sikat ng araw. At tingnan nyo nga naman, parang may huli na naman si Yuna. Yee! Getting smaller and smaller. Wait, Yuna, I hold. Wait. Wait, ayos ako. Wait, let go. Layo mo sa akin. Layo mo sa akin. Yung panghuli pa lang ng isda ang kayang gawin ni Yuna, pero yung paglalagay ng pain at saka yung pagtatanggal ng kanyang mga nahuling isda ay hindi pa niya kayang gawin. At ayoko din naman subukan na niya kasi nga masyado pang maaga. Kahit na ganyang edad ako nung nagsimula akong manghuli ng isda sa ilog. Nung ganyang edad ko kasi noon, talaga namang napakarami ng kakaibang bagay ang kaya kong gawin noon. Pero kung si Yuna ang gagawa ngayon ng mga bagay na ginagawa ko noon, ay ako'y natatakot kasi parang wala akong tiwala na hindi niya kayang gawin yun. Alam nyo naman ang mga bata-batuta ngayon, para bang napaka-fragile, parang kaunting sakit lamang ay talaga namang iiyak-iyak na. Samantalang tayo noon habang naglalaro, nadapa, nagkadugo-dugo na, ay parang ayos lamang. Yuna! Inabot kami ng ulan. At ayun na nga ang sinasabi, inabot na nga kami ng malakas na ulan. Nakatayo na kami ni Yuna niyan sa lamesa para lang hindi kami mabasa. Yung asawa ko naman ay ayun nga, nababasa na yung likuran niya dahil malakas din talaga yung hangin. Medyo matagal din ang ulan dyan, siguro mga nasa 10 to 20 minutes din siguro. At syempre, kahit na umulan man at pinatila lang din naman namin ng ulan, ay tuloy pa rin kami sa pag-fishing. You want some? Kung pwede kay Yuna. Isa masarap lagay sa Sprite. Really? Finally! You get also? Wait lang, lilabas mo lang.
Yeah! Finally! Wow, big one! Sa di ba ganitong oras talaga? Yeah! Anong fish yan? This one, Mama like. Yeah. The size, just nice. Wait, I got a thing. Yeah! So happy. Okay na. Yeah! Oh, shit. Don't release it. Ano? Wala lang bait? Video mo inside. Kasi Walang malalaki. meron, pero babalik na natin. Oh, baby, tingnan mo, i-release ko na. Napagdesisyon na rin nga pala namin na ipunin na lang muna lahat ng nahuhuli kahit maliit. Tapos kapag ka nakita na namin kung gaano karami yung nahuli namin, edi saka na namin i-release yung mga hindi pa pwedeng kainin. Inabot na nga kami ng gabi sa panguhuli dahil nga naman nakakatuwa at nakakalibang naman talaga ang ganitong klase ng hobby. You wash it. Oh, yeah. She want to release all the tilapia inside. Yeah, wait, one by one. Yeah, take the mineral water from Papa. The bottle. Any more? Last one. You got? At kahit na isa lang ang nahuli namin na malaking isda ay talaga namang nag-enjoy kami kaya naman inabot na kami ng gabi dito sa Pasiris. Syempre kailangan ding ligpitin ang mga fishing gear kung nung pagdating ay inaayos, ngayon ay aayusin ulit para iligpit. Okay, thank you. Tara, silipin natin yung mga nahuli namin na pwede naming iuwi sa bahay. Yung tilapia. Nasaan na yung tilapia ni Yuna? Yun ang laki. Wah, may mga maliliit na isda. At dahil inabot na nga kami ng gabi ay sarado na yung section kung saan pwedeng magpalinis sana ng isdang huli. Ayun yung kayo ng tilapia. Ang laki. Dito na lang kami. Na. Anything? The small one. Should we put back? Oh, the small one? Yeah, I think you should. Why got so many small? I think you should put back. Put in the plastic and show the you to me. Baby, this one very big. Maybe video mo nga kami. Kain ka ng kain kasi. Buti na lang hindi ako nagre-record ng video. Tuwing nagpupunta kami dito ng asawa ko, mas marami kaming nahuhuli kapag ganitong oras. Pag sa araw, parang ang tamad-tamad kumain ng mga isda. Pero ewan ko lang sa amin kasi ganun. Pero pag yung ibang tao naman, nakikita namin na nakakahuli naman sila ng malalaki. Siguro talagang swerte-swerte lang din, tsamba-tsamba, ganun. Kapag natsyempohan mo yung spot na talagang nandun nagpulong yung mga isda, ay talaga namang jackpot ka talaga. Pero itong huli namin na isang malaki ay okay na okay ito kasi ayaw din naman namin makahuli ng marami dahil hindi rin naman namin pwedeng iuwi. Dahil mahirap din kasing maglinis ng isda doon. At saka hindi naman namin makakain yan lahat kasi kadalasan nga ay kumakain kami sa labas. Bihirang-bihira na magluto si mama ng mga pagkain namin. And finally, we're home. Hindi na kami makapaghintay na makapag-shower dahil talaga naman kami ay naglalagkitan na. Ayo! Lagi ako. You don't touch. Matusok ka pa. This is Papa's one. Whole day only. No, Otto caught a lot. Yeah, cut the gear. Yeah. And tadan! Eto na nga pala yung mga isdang nahuli namin. Niluto na ni Mama at talaga namang napakalinamnam.